At yan po ang ating mga kabataang patrol na sina Paul at Jaire mula sa UP Comrod Talk. Mga magandang balita, no, Kuya Chico, unahin na natin yung pag-aproba ng mababang kapulungan ng Kongreso dito sa tinatawag na Anti-Bullying Act. Naku, Kuya Chico, Anti-Bullying Act. Napaka-prevalent pero hindi masyadong napag-uusapan ang issue ng bullying sa mga eskwelahan. Tama ba, Kuya Chico? Hindi natin ito masyadong narinig pero ito ay napaka-pervasive dahil ito ay isang issue psikolohikal. At seryoso ito. Seryoso ito. Usapan. Kasi pag-usapan natin yung anti-bullying. When I went out of the university for a job, no, ay meron kaming isang naging kliyente na school, international school, na ang problema nila doon sa school nila is actually bullying. Okay. Dahil yung mga estudyante nila na medyo upper class, ika nga, mga high schools ito, no, high school students, ay binubuli yung mga mas nakababata at talagang iba yung nagiging epekto because pag ikaw nabully ka, parang sumasama yung loob mo, nade-depress ka, hindi mo alam kung saan ka papunta, sinong friends mo. Nawawala ka ng gana mag-aral. Exactly. At ayaw mo nang pumasok sa school. Oo. 'Di ba? Kasi parang kung papasok ka sa school tapos masasaktan ka lang because of the bullying. Bakit ka papupunta sa school? Exactly. Ang tricky dito, Kuya Chico, ito yung issue na hindi lang social, hindi lang masamang pakikitungo ng ibang tao sa iyo doon sa nabully, kundi ito rin ay psychological. So ito ay panlabas at panloob na issue. Tago sa lahat ng mga aspeto. Kaya kailangan solusyonan at napakalaki ng responsibilidad ng mga magulang, ng mga teachers at ng guidance counselor ng bawat school. At yung mismo mga kapwa estudyante, kasi kung may mga magsusumbong, hindi ba, na mga estudyante na ito, binubuli po itong batang to, nitong batang ito, kasi mismong yung nagbubuli din, kailangan niya din ng counseling. Kasi may mga reasons dyan eh. Some other kids na nangbubuli because, ginagawa nila because they want to prove themselves. Yeah, that's Minsan, sila din talaga yung may problema sa bahay at sila yung nagpapakita ng kanilang lakas sa pamamagitan ng pagbubuli sa ibang mga bata. Sabi nga ng ibang psikolohista, minsan ang mga bullies ay may issue ng lack of sense of security. So sila ay mga insecure. Tama nga sinabi mo, Kuya Chico, na they do harmful things to others so that they would feel secure and affirmed. At saka parang din minsan they feel superior kapag may nagagawa silang masama sa kanilang kapwa. At saka tayo ba, ikaw ba nakakita or nakaranas ng bullying nung mas bata-bata ka? Oo naman. Dati, tinutok sa akong baboy nung ako'y grade 2. Because you were I was a bit fat. big. I was a bit big. And now, I'm thin. Yeah. Talaga, I'm thin talaga. You're thin, ha? I'm okay. Thin, Ako, ano bang pambubuling ko? Wala, ang cute-cute ko raw kasi. Wow, talaga. May pagkamalaking gina. Pero parang ako hindi yung bully, no? Hindi ka nang sa pagtitinda ng siomay. Ay, hindi naman. Hindi ba isang kahanga-hangang bagay ngayon? Oo, pero syempre may iba na iba yung tingin nila doon. Pero hindi naman ako nakaranas, ay, siya nagtitinda ng Hindi eh. Kasi gusto nila yung siomay ko. Diba? At saka yung mga binenta ko nung high school. But anyway, naku, maganda na naipasa yung act. At sana ay tuloy-tuloy na ito na maging batas. Tama, maganda yan. Isa pang magandang balita, Kuya Chico, ang recently concluded Banyamos Festival 2011, ang ika-10. Yes. Ika-10 anniversary ng Banyamos Festival. Kuya Chico, alam ko na isa ka sa mga naging host ng isa sa mga activities ng Banyamos Festival. Can you share us your experience? Actually, tayong dalawa ay naging parte ng Banyamos. Nagpaka-humble effect. Feeling ko yun yung hinihintay mo talaga sa sabihin ko. Of course not. Hindi. Hindi, Kuya Chico, may trivia ako sa'yo. Ano yun? Meron pang isa sa studyong ito na nag-host din ng isa sa mga activities ng Banyamos Festival. Balalaman natin yan. Kasi pinupunan niya pa talaga ako at ano bang isusuot ko? Ay talaga, wow talaga, natutuwa naman kasi I was in a Bible study so talagang someone else had to do it for me. And that's a talents night of Miss Los Baños 2011. And he did well, ha? Yeah, oo. At syempre, sige, kwentuhan ko na kayo. Ang aking hinost ay ang bonggang showdown at street dancing competition ng baile sa kalye. At ito nga ay naganap nung linggo. At ang nakasama mo ay? At nakasama ko si Professor Naomi Enriquez. At nakakatuwa kasi for the 10th year ng Banyamos ay naging bahagi ako nito bilang isang host. At nakakatuwa, nais kong batiin si Nanay Antonina na talagang niyakap niya ako, hinalikan niya ako because I went to the audience habang hinihintay namin yung mga showdown participants. Pinuntahan ko yung mga audience, nakipagkwentuhan kami sa kanila, kapagkulitan. Diba? Para maramdaman naman nila na tao rin po kami. Hindi ba? So yun, nakakatuwa kasi talagang yung mga tao nagstay ng matagal doon. Kasi mga 1 o'clock nandun na kami, 3 o'clock we started on stage. Ito po ay linggo, no? Linggo ng hapon. At actually, nung gabi ng Sabado, you were there. Yes, I was there. Nung sa Miss Los Baños. So, very exciting, nakakatuwa yung experience.
ang gagaling ng mga barangay, mas gumagaling sila Talaga? every year. Wow. Talagang mas naging makulay, mas naging exciting, Mas naging competitive mas ba? naging competitive. And congratulations sa Barangay Mayondon Yun. na nag-uwi ng 90,000 pesos. Wow! Ano ba ang pinamalas ng Barangay Mayondon just to Ay. get 90,000 pesos? Naku, pwede niyong makita yung ilang pictures dyan. Okay. Ipa-flash namin. O, yan yung mga pictures. Wow, oo. Correct. So, Nakakatuwa. talagang masaya yung Banyamos, makulay yung gabi. Mm-mm. At actually, hapon to gabi yun eh. Oo. So, medyo malungkot sa ilang ating mga kaibigan mula sa Barangay Bambang. Kasi, supposedly, third time na nila na manalo kung sila yung nag-first. Pero they won second place. Wow. So, medyo nalungkot sila. But Oo. again, mahirap kung ikaw yung judge na nandun, talagang mahihirapan ka Oo. ng pumili. Kasi, ang gagaling lahat. Pero meron pang isang dahilan ng Barangay Bambang upang magbunyi dahil sa kanila nang galing ang nanalo para sa Miss Los Baños 2011 na si Irish. Nakalimutan ko man ang surname na, pero hi Irish, congratulations for being Miss Los Baños 2011 and you truly deserve it. All right. Correct. Oo, ang gaganda at ang tatangkad. Kasi dumalaw sila. Ah, okay. Oo. All right. Correct. Okay, nako. So maraming salamat kay Ma'am Lolit Leviste, Yeah, oo. kay Prof. No Enriquez, kay Tito June Beltran na nakasama rin namin. At sa lahat ng mga bumubuo ng Banyamos Festival. Okay. Nais ko lang idagdag, no, syempre, pag-usapan din natin ang isang hot news ukol sa ating campus, no. Kahapon ng Biyernes naganap ang nationally what's that? Organized na rally Yes, against exactly. the budget cut sa education, sa UP. Education. So, Tama. At ako ay naniniwala na ako rin mismo ay no to budget cut. No to Napaka-importante po ng budget ng Okay. mga schools, ng mga, Okay. especially for state universities and, and colleges, oo. Diba? Gusto nating makarinig ng applause para dyan. No? Pala- Let's say together no to budget cut and then let's hear that applause. Talaga napaka-artificial. Oo. 1, 2, 3, go. No to budget cut! Diba? Yehey! Ayun, diba? Diba? Nag-rally din Oo sila. nga, nag-rally din yung ating effects. Okay, so, all are good news actually. Yes. Pero, meron tayong isang itatouch lang no, Oo na naman. issue. Kasi nitong Sarap pag-usapan ng mga issue. no, Nitong Kuya Chico? nakaraang linggo lang na ito ay narinig natin yung balita at napanood na rin sa TV. Yung balita doon sa mga kabataan, hindi ba, na naging biktima ng depresyon dahil, Tama. 'di ba, nagpakamatay sa isang mall sa Pampanga at nakaka-bother no yung balita na may mga kabataan na naiisipan na gawin ito, yung pagkitil sa kanilang sariling buhay. Oo. Dahil sa mga bagay-bagay na may kinalaman na sa personal na issue, hindi ba? At yung depression, love life, Totoo. imagine. Oo. So, Na umaabot sa ganung trahedya, ay nakakalungkot Exactly. talaga. Nakakalungkot. Oo. At sana ay yung nasa taas na ang bahalang gumabay sa kanilang pamilya. Hindi Tama. ba? Oo. Paalalahanan lang din natin yung mga kabataan na nanonood sa atin ngayon na kung kayo ay may mga problema na dinadala, hindi ba? Maganda na ito ay ibahagi or i-share, ikwento sa mga kaibigan para hindi kinikimkim. Totoo Kasi yan. pag kinikimkim ito ay talagang na pumapasok sa utak, sa Totoo, puso, oo. at gumagawa tayo ng ibang mga bagay na hindi natin nagugustuhan. Open communication is a key to a healthy, relationship. Exactly. Wow. Okay, Oo, naku. ayan. Isang magandang reminder yan, Kuya Chico, no? Talagang kailangan nating maging open sa bawat isa, maging sincero, at maging healthy ang ating samahan. Tama yan. At speaking of sincero at healthy samahan, Yan. ito naman ang pag-uusapan natin kasama ang mga kabataan na ating makaka-kikwentuhan. Tara! May nasa makabuluhang usapan. Kikwentuhan! Eto na nga at ipakikilala ko na sa inyo ang ating mga kasama ngayong araw na ito, ang ating mga kaibigan mula sa The Parliament UPLB Debate Society. Unahin ko nang ipakilala sa inyo ang kanilang Pangulo. Pangulo, 'di ba, President of the Debate Society. Siya po ay 20 years old, batang-bata mula sa Makati City at syempre siya ay nagtapos sa May Kawayan College sa Bulacan. Taga Bulacan. Diba? Si Jake. Oo, na-miss ko tuloy yung mga tita-tita ko dyan. At syempre, mahilig siya sa pagde-debate, public speaking, visual arts, pati global politics at photography, nakakahiligan niya. At medyo magaling din siya mag-drawing, Wow. nagsusulat din siya.
He reads news and he edits posters. He eats, hindi pala edits posters. He eats pastas. Ang layo, Kuya Chico. Oo. At syempre, social networking. Yan. Oo, talaga namang buhay na buhay yan, hindi ba? O, ito na ang ating president ng UPLB Debate Society na si John Jake Gregory Bustos or Jake. Hi, Jake! Hi, kumusta? Kumusta? Good morning and good day. At sa lahat ng mga nanonood dyan good evening na sa kanila. Oo nga. Yes, at syempre, kasama din ni Jake, ang isa pa nilang miyembro, 20 years old din. At siya naman ay semi-finalist noon sa CSB IVS. Ano ba yon? Tama ba ako? Ang daming mga octo-finalist in PIDC. Nako, alamin natin kung ano na itong mga to, no? At mahilig siya sa pagde-debate, fashion, modeling, photography. Wow! Modeling! Gusto ko Alright. yan, ha? Pati dressing up and styling. Okay. At ano to? Boy hunting! Diyos, may Diyos pa. Okay, eto na. At makakasama natin si Joshua Angelo Estrella or Josh. Hi, Josh. Hi everyone. Hi, Josh. Welcome to Leader Cafe. And ito, estudyante ko sa DEFCON 30 at for sure, naghahanda na to sa exam para sa exam sa Tuesday. 'Di ba? Walang iba kundi ang isa ding miyembro, 18 years old, at siya naman ay mahilig sa visual arts, sa literature, current events, geopolitics. Wow. Geopolitics. Let's ask what geopolitics is later. Ano yan? Politikang panglupa. Joke lang po syempre. At syempre, mga social legal issues, IR debate. Wow, intellectual rights ba to? Or hindi, ano? International relations. Okay. At syempre, gusto ko to na sinabi niya, ayaw niya sa mga autocratic leaders. Diba? Napag-uusapan natin yan dito sa Leader Cafe. Yes. At syempre, mahilig siyang mag-create ng mga publicity material. Siguro, member to ng publicity committee. At magaganda ang publicity materials ng PARL, ha? Surfing the web. At syempre, pagdedebate. Walang iba kundi si Joanne Acorda. Joanne! Hi guys. Okay. Naku, simulan na natin ang ating kwentuhan ngayong umaga na ito. Jake, how is it like to be the president of a debate society na talaga namang kinikilala sa buong Pilipinas? That's at right. maging sa buong mundo na rin, hindi ba? Hi Sir Chico. Hi Linus. Hello. Well, it's a big prestige for me kasi it's the UPLB Debate Society. So it's not just an organization. It's really a special organization na dedicated to train and represent UPLB in various debate tournaments. Alright. Jake, nang bata ka pa ba ay gusto mo na magdebate? Nakikipagdebate ka ba sa iyong parents, sa iyong relatives, sa iyong mga kalaro? Actually, hindi rin eh. When I was a child, ang gusto ko lang before mag-drawing. Tapos mahilig ako sa Digimon, sa Pokemon. Okay. Mahilig ako sa kid stuff. Yeah. Kaya usually yung barkada ko pa nun yung mga childish groups of people. Pero nag-start ako ng high school, yun na, nag-extemporaneous speaking na Okay. ako. Tapos nung college, nag-extemporaneous speaking pa din ako. Hanggat sa nakita ko yung The Parliament, UPLB Debate Society. Tapos curious ako, ano kaya meron sa debating? Kaya I went to the orientation, tapos I joined. Ayun, na-discover ko na how different debating is. That's right. Okay. At saka may ibang power na nakukuha sa pagde-debate, hindi ba? Ano yung fulfillment na nakukuha sa pagdedebate? Well, when you're a debater, you're not just a public speaker. Hindi lang magaling ka magsalita. Marami ka rin kasing alam. Kailangan yung mga sinasabi mo, meron talagang substance. Kaya meron kaming culture of matter loading. Okay. Inaalam mo yung mga news, current events. Yeah. Tapos kailangan alam mo rin yung mga principles ng mga bagay-bagay para kapag nagkaroon ng isang motion o topic sa isang debate, alam mo talaga yung sasabihin. Isa kang well-informed individual. At bata pa lang kami as students in a university, kailangan well-trained na kami sa mga ganitong bagay. Gusto ko na sabihin, Kuya Chico, na hindi lang, baka isipin kasi na ating mga tagapakinig at tagapanood na parang, ay, debater siya, kaya kailangan niyang magkaroon ng he must really kept abreast of what's going on in the society, pero syempre dapat yung mga kabataan din natin ay aware sa mga nangyayari sa paligid. Tama ba? It's Kuya a given Chico? thing naman. That's right. Na ang mga kabataan dapat may pakialam, 'di ba? Hindi pwedeng basta ka lang nandyan, 'di ba? Apathetic, ika nga.
Alright, si Joshua naman, pag-usapan naman natin yung involvement mo sa PARL. What is your experience na pwedeng ibahagi sa atin bilang isang debater? Ano bang sa Filipino ng debater? Sabi ni Ate Pinky kanina, debator talaga yun. Debator, okay. Mangdedebate, ganun ba? Hindi naman, pero necessarily, what we do, yun nga, nagde-debate. Pero as a member of PARL, last LIV kasi, I was the socials director. Socials? So, yeah, so I was in charge of the food of the participants and also the social events. For example, we had our break night at Java Avenue. So it's not just about debating per se. There's also partying involved and social interactions then. And of course, parang to promote Los Baños na rin, we held our championship dinner at Philippine High School for the Arts Theater. So sa taas siya. And then, nung nakita ng participants, kasi they had a panoramic view of Los Baños and Laguna Lake itself. So parang na-shock sila kasi ang ganda, the lights and everything. So debating is not just about being aware of the social issues, but it's also about meeting other people. And having fun. At so ikaw ang in charge kapag having fun yung no? I mean, one of the key functions talaga. Because maganda na yung sinasabi ni Josh kanina na you meet other people, you mingle with them because you actually learn from them also during these times, during acquaintance party, etc. Joanne naman, Joanne is a newbie sa Debate Society, hindi ba? So why did you choose to be part of the Debate Society? Kasi when I was in high school, I also, like Kuya Jake, I used to have extemporaneous, but I also had experience with debate. One thing kasi, I like debating, kasi, more than ACADS, kasi I think you have to use your mind for other things. Like, for instance, parang, para magamit naman yung pagbabasa or pagsusurf ng web, for instance, may nakita kang interesting, tas gusto mo siyang ma-delve into, gusto mong makita yung other perspectives. I think debate gives you that kind of avenue. And you get to talk about those things. Yeah, those kinds of things na hindi mo kayang pag-usapan in a normal situation. Hindi mo kayang pag-usapan habang naglalakad kayo patungong grove, ganung mga bagay-bagay. That's exactly. Right. Jo, may tanong ako, anong masasabi mo dun sa mga nagsasabi na, ay, debater lang yan, hanggang salita lang? What's your take on that? Hindi kasi nila masyadong naiintindihan kasi peripheral lang yung nakikita nila sa debate. Like, for instance, pag nagtitrain kami sa student union building, parang sinasabi lang, nag-iingay kami. Pero, I think... Nag-iingay? We hear comments like that, na nag-iingay lang daw kami sa SU. Pero, I think if they delve into the activity, they'll see how intellectual it is. Na parang, as in, ginagray niya yung utak mo para mapigalan kung anong pwede mong masabi. Dahil nasabi na lahat ng previous speaker, mga ganon, kung paano mo i-counter yung isang proposal na sobrang ganda, na nag-work, mga ganong bagay. And it should be an intelligent discussion kasi. That's talaga. Right. An exchange of ideas, hindi ba? Sa pagbabalik natin dito sa ating K-Kwentuhan, ay pag-uusapan naman natin yung event na ginagawa ninyo taon-taon ba? Taon-taon. At ito nga yung third, Jake? It's the third Luzon Intervarsity. Correct, na ito ay nag-meet ang mga iba't ibang mga debate groups. Debate institutions all over Luzon. At yan ang ating pag-uusapan sa ating pagbabalik. Eto muna, alamin muna natin kung kinaya ba ng mga kabataan ang tanong natin last week sa Kaya Mo Kay. Ipamalas ang talas ng iyong isipan. Ready ka na? Kaya Mo Kay! Alright, eto na ang ating Kaya Mo Kay question last week ay mula sa anong event yung ating mga kakay-kwentuhan, hindi ba? Na sina Reyna, Reg at Francis. Oo. Yan ang tanong natin. At ang sagot dyan ay walang iba kundi Iskot Iska. 2011. At merong nag-post sa ating video on Facebook at sumagot siya. Ang weird lang kasi ang pangalan niya po sa Facebook ay, ito, sasabihin ko sa kanilang lahat. On cam, ito. Wow. Ang nagwagi dyan. Oo, iba talaga ang dating sa camera ito, hindi ba? Ang nagwagi ay si Sakuno Ryuzaki. Parang kakaiba yata yung pangalan niya. Pero when we were checking it on Facebook, no, siya ay from Colegio de San Juan de Letran. Yes, oo. Tapos, Daya, Ahoman. Basta medyo kakaiba, no? Pero Letran 2010 yata. So, i-contact natin si Sakuno, ayan pag nakita nyo on cam, makikita ba nila on cam?
Yan, si Ayan, Sakuno. Oo. Oo, nanalo ka ng 50 pesos load, ipapadala ko yan sa'yo, abangan mo lamang. Okay, Ayun. balik tayo sa ating K-Kwentuhan, kasama pa rin ang UPLB Debate Society, pero dapat abangan nila ang ating Kaya Mo K-Question mamaya. Oo. Mag-text lamang sila sa atin, i-type lamang ang LKK space your name, your address at ang inyong sagot at isend nyo po yan sa 049-576-DZLB or 049-576-3952. Saan pa pwede, Linus? Siyempre, pwede rin nilang i-email iyon sa leaderka@yahoo.com at mag-post din kayo sa aming Facebook fanpage, Leader Ka K. Facebook fanpage. Alright, tuloy-tuloy ang K-Kwentuhan dito lang po sa Leader Ka.